kunwari, nakahiwalay siya sa kapatid niya. Okay? Kasi nga, yung kapatid niya ay sobrang sirang-sira na sa ayaw ni Amy Marcos na maapektuhan siya sa negative na impact na galit ng taong bayan sa bangag niyang kapatid. Ito ay panglilinlang. Okay, the reason why tumatakbo siya o tatakbo siya ng independent. Para kunwari, dididistansya niya yung sarili niya dahil alam niyang bagsak, lubog sa totoong survey ang buwaka ng inang kapatid mong bangag. What is this strategy, mga palangga? Okay? Itong ginagawa ni Amy Marcos ngayon, mga kababayan, ito ay what? Ha? Ito ay what? Taktika niya. Dahil nga sukang-suka kayo dito sa kanyang kapatid at sa kanilang party, di ba? Dahil nga Adictus Benedictus, gusto niyang i-win ang heart ng mga Duterte supporters at iba pang, or yung mga tinatawag na iba, mga swing voters. Gusto niyang i-win na, kung galit kayo kay Bangag o sa mga party niya, ay si Amy kasi nag-iwalay, nag-independent siya, di ba? So, ang eksena niya, di ba? Kunwari, nakahiwalay siya sa kapatid niya. Okay? Kasi nga, yung kapatid niya ay sobrang sirang-sira na sa taong bayan. Pinipilit na lang, binabayaran na lang ang mga mainstream media, pinagtatakpan ang mga issue katulad ng flood control, smuggling, at lahat ng kababuyan, pati yung Duran-Duran na yan, di ba, pinagtatakpan na lang ng mainstream media dahil bayad ang mga pukelya nila na sinalaksakan ng pera ng bayan galing sa pukelya ni Lisa Tanas. Okay? So ngayon nagpapanggap si Amy Marcos na kunyari ay humiwalay siya dito sa kanyang kapatid, pero possible ito na bibigyan din siya ng pondo galing sa pera ng bayan, galing sa confidential fund sa darating na eleksyon. Diba? Kunwari, mga kababayan, sila ay magkahiwalay kasi ayaw ni Amy Marcos na maapektuhan siya sa negative na impact na galit ng taong bayan sa bangag niyang kapatid. Ito ay panglilinlang. Para kunyari, siya ay maayos ang kanyang plataforma, diba? Pero sa totoo lang, the fact na puring-puri pa rin niya at sinusuportahan niya yung kapatid niyang bangag ay walang patutunguhan dahil once na magwagi siya, just in case na magwagi siya, let's say dinaya nila, sharing of power pa rin, magkakasabwat pa rin sila. Kunyari ngayon drama-drama lang para hindi siya madamay. Okay? Hindi siya madamay doon sa negative o negativity na ginagawa ng kapatid niya, yung wide, di ba? Yung super talamak na korupsyon sa ating bayan. Yun nga, yung mga issue ng kidnapping, smuggling, party here, party there, birthday, duran-duran, flood control, mga ayuda na walang humpay, na pagbibigay ng ayuda na supposedly yan ay centralized. Dapat yung pagbibigay ng ayuda, forever yan sa gobyerno. Let's say kung DSWD ang hahawak. Ang ginagawa ng mga hinayupak, iba-ibang mga kongresista, senador, ang nagbibigay sa inyo ng ayuda na po-politicize kasi ginagamit ng mga hinayupak na ito tuwing eleksyon o malapit na yung eleksyon. Ngayon, ang ginagawa ngayon ni Amy ay umiiwas pusoy ka. Umiiwas pusoy ka para ma-maintain mo, okay, ang what? Para ma-maintain mo yung mga bubudulin mo, let's say, Duterte supporters o iba pang mga supporters. Ito ang tinatawag na strategy ng mga bangag na magpapanggap na kunyari independiente or independent, di ba? Pero pasikreto ang bunal, patalikod, di ba? Ang kanyang alignment ay sa korap pa rin niyang kapatid at pamilya kasi hindi niya kayang ispluk. Okay? Hindi niya kayang sabihin sa taong bayan na ang kanyang kapatid ay Adictus Benedictus. Balikan natin, noong panahon ni Pangulong Duterte noong 2017, isusoli daw ang kanilang ninakaw na yaman at mga ginto. Sinabi ni Pangulong Duterte. Pero never nangyari yun. Tignan nyo ngayon, imbis na isoli,
ano nangyari? Walang humpay na pagnanakaw. Nagbenta pa ng ginto. 'Di ba? Ngayong taon. So, ito yung mga kadahilanan kung bakit ito yung strategy nila ngayon. Para makontrol pa rin nila ang power. Para kunyari, ikaw, Amy, kunyari, independent ka, ganyan-ganyan. 'Di ba? Para i-manipula ang taong bayan. Si Amy, hindi siya sumama sa mga buwakan ng inang korap niyang kapatid, sa kanyang sister-in-law kidnapper, smuggler. Ay, tayo mga, let's say 32 million na bumoto kay Inday. Ililinlangin kayo. Okay? The reason why tumatakbo siya o tatakbo siya ng independent. Para kunwari, dididistansya niya yung sarili niya dahil alam niyang bagsak, lubog. Sa totoong survey, ang buwaka ng inang kapatid mong bangag. Amy, huwag kang magkipaglokohan sa taong bayan dahil hanggat may hininga ako, hanggat may dugo akong nananalaytay, araw-araw o ulit-ulitin ko na huwag kang iboto kasi kasabwat ka rin ng kapatid mong bangag dahil magkasama kayo since bata kayo. Ikaw na rin nagsabi, 'di ba, sa mga pelikula nyo na sinuportahan ko na ang kapatid mo ay what? Doon sa pelikula, tamad, sinabi ng tatay mo doon, 'di ba? Na nagwo-worry ang tatay mo sa kapatid mo dahil tamad, puro party lang ang alam. Ikaw na rin mismo naglapat ng storyline doon. Ngayon, magpapanggap ka. Lalabas ka sa picture o independent ka, ganyan-ganyan. Kasi gusto mong linlangin ang 32 million na bumoto kay Inday Sara. Kaya nagpapanggap ka na kunyari independent ka. Ito ay kasinungalingan, mga kababayan, at strategiya o strategy nitong pamilyang ito para budulin kayo forever and ever. Kasi alam niya na maraming supporters si Inday Sara. Kaya nga, di ba, lagi siya nakabuntot kay Inday Sara. Mukhang, bago natin inilabas siya noong July 21 ang video, lagi silang nag-uusap si Inday Sara. Mayroon pa nga silang, nag-drinking session pa kayo, di ba? Nag-heart-to-heart pa daw kayo ng bonggang-bongga. At naawa ka kay Inday kasi tinitira ng mga bangag. Na mga kamag-anak mo at ng inlo mo. Kasi you want to stay with Inday kasi gusto mong malaman ang mga galawan. 'Di ba? Kaya nung nalaman mo na ilalabas ang video, actually 'di ba sabi ko sa inyo, may mga eksena kayo na ganitong araw magsasalita ka, sasabihin mo na yung totoo. Hindi na nangyari, Amy. Niloko mo yung taong bayan. Na sinabi mo magsasalita ka noong July. Ang sabi mo pa nga noon 'di ba? Ang sabi mo, sabi ng staff mo, nakachika ko, ano ang sabi? Magsasalita ka, okay? Nung after, pag-resign ni Inday as Secretary of Education. Diba? Sinabi ko yun sa inyo mga palangga, inantay ko, wala. Diba? Ang sabi, sige, sa pag-turnover na ni Inday, pag na-turnover na niya yung, kay yung bagong Secretary of Education, wala ka pa rin sinabi. So, ibig sabihin, wala kang loyalty sa kaibigan mo at wala kang loyalty sa taong bayan. Dahil alam mo nga, adictus benedictus ang iyong kapatid at sinasamantala ng mga tao ngayon na nakaupo, na sinasabi mo mga traidor, na mga sinasapian, sabi mo, na napapalibutan ng mga jejemon. Okay? Tapos ngayon, ayaw mo magsalita? Independent ek-ek ka? Kasi kahit mag-independent si Amy Marcos, mga palangga, pwede pa rin siya pasikreto na babak-upan siya financially ng kanyang kapatid. Kasi hindi nga, di ba, sinasabi niya, pinaprotektahan niya yung ading niya. So the fact na pinaprotektahan niya yung ading niyang bangag na bangag, ibig sabihin, hindi niya pinaprotektahan ang Pilipino. The fact na wala siyang sinasabi tungkol sa paggastos ng almost 1 million to 1.5 million sa Duran-Duran. At ang iba pang mga concert, like almost every other day, every week, di ba? Or every other day, kada linggo, ilang beses ang party. Wala kang sinasabi, Amy. So anong tawag dito? Gusto nyong kontrolin. Kunyari, di ba, nag-o-oppose ka, pero ang totoo ay nakikipagsabuatan ka rin
sa kapatid mo, sa plano ninyong ikaw manatili sa pwesto. Kaya gusto mong kunin ang mga sumusuporta sa mga Duterte. Lahat ng mga Duterte supporters o kahit hindi Duterte supporters, hindi Bangang supporters, never again. Paano pagtitiwalaan si Amy? Alam niya na ang kapatid niya ay bangag na bangag. Bata pa lang sila eh. Sila nga magkakasama eh, di ba? Yan nga ang nag-aadictos, benedictos. Di ba sabi ko nga sa'yo, nung namatay yung tatay, yung bago namatay ang tatay ninyo, yung Apo Lakay na sinasabi mo, hinaghilap nyo pa yung kapatid mo dahil nagbabangag. Alam niya ng buong angkan nyo, di ba? Hinahanap nyo si Bangag Junior o si Bongbong Bangag dahil hindi siya makita. Remember sa Makiki, Hawaii? Oh, hinalunggat nyo pa yung kapatid nyo, di ba? So, yung kapatid mo biglang nag-show up. Doon yung moment na nategi na iyong ama. Huwag na tayong maglokohan dahil marami akong puting ahas. Baka nasa puwet mo lang yung aking puting ahas.